is one of the challenges that we have to face, I'm not about to ask you about the challenges. We have. Yeah, the coordination actually. We have challenges. The coordination seems to be not really in the right one, Mr. I admit, Mr. Chairman, that we have not had any significant coordination at this point in time. There was the no office. coordination at all. You started from the wrong foot. Kaya po pala ganito. Until and unless they are integrated with one another, which is the mandate of this office, walang mangyayari. Bakit po in the entire equation, in the entire continuum of this problem, bakit hindi man lang nagsasurface itong opisinang ito? Where is it? And why is it? Siya pala yung merong mandato. Ngayon lang natin nalaman. Hanggat hindi po kayo nagko-coordinate, hindi po kayo pala yung regulator. Gawa na kayo ng gawa ng project, DPWH. DBM, bigay ng pundo. Pero yung opisina na merong pananagutan na pag nai-integrate, i-connecta lahat ng inyong ginagawang flood control. Natutulog pala, hindi pala nyo kinukonsultan, hindi pala kayo magkakakilala. So talaga pong walang mangyayari sa lahat ng project. Dito po, matibay na po ang kawalan po ninyo ng coordination dito. Bakit po nagkaganon, Secretary? Why is it that we have already seen, as of today, there is no semblance of coordination with this office? Why? Unfortunately, Your Honor, I think this is one of the challenges that we have to face. I'm not about to ask you about the challenges. We have. Yeah, the coordination actually. We have challenges. The But- coordination seems to be not really in the right one, Mr. I admit, Mr. Chairman, that we have not had any significant coordination at this point in time. There was the no office. coordination at all. You started from the wrong foot. Kaya po pala ganito ang nangyayari. In the next hearing, we would like to know from this office, bakit po sa kabila ng lahat na ito pala ang kanyang pinakamandato, hindi niya nakuwang i-coordinate sa DPWH, sa DBM, and all agencies na may kinalaman para solusyonan ang pagbaha sa bansang ito. You see, nawawala sa in the entire question. Kasi po, Mr. Secretary, itatanong ko pa sa kanya sana kung nandito siya. How do you classify the rivers in this country? Meron tayong national rivers, meron po tayong municipal rivers. Is that correct? That's correct, Your Honor. We have 18 major river basins, as I initially pointed out. We have 403 principal rivers all over the country, and I think we have more than 4,000 small rivers, tributaries to the principal rivers. Not mentioning actually, of course, Mr. Chairman. Yes, Mr. Secretary, this is important because one by one, we will be able to look into the significance why we're supposed to see the difference between the national and the municipal rivers. Yes, Mr. Chairman. Yung mga national rivers po, ito yung jurisdiction ng national office. Yeah, Am I correct? correct, Mr. Chairman. Yung municipal rivers, ano po ang, di ba LGU ito? That's correct, Mr. Chairman. Ngayon, ito po yung pinanggagalingan ng katakot-takot na corruption. I will tell you, palagay ko, alam mo na rin naman ito. Kung minsan po, at pangkaraniwan, hindi lang minsan, pangmaramihan na to, para sa ganon, makakuha sila ng project. Kasi wala namang project ang LGU. Wala siyang pondo eh. Ang gagamitin po nila na project, sasabihin niya, tributary to a national river. Kasi pag ginamit mo na tributary siya sa national river, kinukonekta mo siya doon eh. Makakakuha siya ng pondo eh. Tama po o hindi? Ako po, Mr. Chairman. Yun pong, there are two kinds of flood control projects. One, those with feasibility studies. Tama po. Tama po, Mr. And Chairman. those without feasibility studies. Tama rin po, Mr. Chairman. Dito po sa may feasibility studies, Mr. Chair, Mr. Secretary, yung request for funding normally comes from the Unified Program Management Office, Flood Control Management Cluster, UPMO, FCMC.
That's correct. Correct, Mr. Chairman, yes. The amount of the project is more than the jurisdiction of regional directors. Hence, public bidding is in the central office. That's correct. That's correct, Mr. Chairman. Most of this funding are ODA funds, That's- usually from the ADB. From various lending institutions, Mr. Chairman, not only with ADB. Yes. Correct, Mr. Chairman. Marami, but usually ADB din pinanggagalingan. Di ba? UPMO is headed by Yusek Emil Sadain. Yes, Mr. Chairman. Yes, sir. Thank you for your presence. FCMC is now headed by Director Ramon Ariola, Mr. Chairman. the third. The third, yes, sir. Yung without feasibility study, Mr. Chair, paano po yung request for funding? How does it start? It starts with, I can only explain, Mr. Chair, when it is included into our National Expenditure Program proposals. No? These projects would have undergone some prioritization at the provincial level, and then it has to be elevated to the regional development councils. And it will form actually the regional project proposals. From the regional project proposals, they will call out the priorities that will be equivalent to the allocated allocation for each engineering district or legislative district, Mr. Chair. Yung source nito, Mr. Secretary, is the regular fund. Tama. Yes, Mr. Chair. As opposed to the projects with feasibility o the funds yun eh. All the functions, Mr. Chair. Ang basis ninyo sa request for funding is Department Order number what? Department Order number 23, series of 2015. Am I correct? You're correct, Mr. Chair. Kasi po, Mr. Secretary, kaya po natin iniisa-isa ito para maintindihan nating lahat. Meron pong jurisdictional amount kasi. Yes. Yung district offices, district engineers offices, 100 million. Tama? 150 million level nila, Mr. Chair. 150. 150 million, Mr. Chair. O yung regional district offices, Above 150 up to 400 million, Your Honor. national offices above what? No limit, Mr. Chair. No limit. Pero lahat po ng ito, Mr. Secretary, either ito po ay prosecuted by District Engineer's Office with the threshold amount as you have stated, regional district offices with the threshold amount, and national offices with unlimited amount. Lahat po ng mga contractors nito are required to have the SLCC. Am I correct? That's correct, Your Honor. SLCC is single largest contract completed, That's correct, Your Honor. which is based on the new government Procurement. procurement plan or law, RA 12009. Tama po. Tama po, Your Honor. Meron po kayong implementing office. Ito yung UPMO, FCMC. Pagkatapos sa ilalim po nito, meron kayong project director. At pagkatapos meron pang project managers, may project engineers. That's correct, Your Honor. Sigurado po ba kayo na lahat ng mga projects na na-execute merong SLCC? Grabe mga kababayan, no? Sinabon itong DPWH sa secretary, no? Na si Secretary Bunuan dahil dito sa flood control mga kababayan na ginagawa nila na meron pa palang opisina na dapat ang manguna dito mga kababayan, no? Ang may control sa lahat na may related dito sa flood control project mga kababayan. Ito yung River Basin Control Office na create sa isang executive order at ito po ay naka-attach po sa departamento ng DENR mga kababayan. So parang ito yung may pinaka main concern, no, pala dito sa mga flood control projects at yung DPWH ay wala palang coordination or hindi nakikipag-coordinate mga kababayan dito po sa River Basin Control Office na nabisto, no, ni Senator Marcoleta. Grabe. So ngayon ko lang din nalaman to mga kababayan, no, or narinig itong opisina na ito. Maliit lang
daw ito na opisina mga kababayan na naka-attach doon sa DNR at pati ata sa MDRRMO parang may mga partnership na kasama rin itong DPWH. Pero pagdating dito sa mga proyekto mga kababayan, ang nangunguna ay ang DPWH. So dito po ay tinalakay ni Senator Marcoleta itong kahalagahan mga kababayan ng opisina na ito at next hearing ay ipapatawag ang opisinang ito para tanungin pa na mga functions nito mga kababayan at bakit itong DPWH ay hindi nakipag-coordinate sa kanila, no? At yung mga proyekto na ginagawa nila, itong mga flood control na inaayos yung mga ilog ay hindi pala sila kinoordinitan. At pati na rin po itong Department of Budget and Management mga kababayan na hindi rin nakailigtas dito kay Senator Marcoleta dahil itong DBM daw ay bigay lang ng bigay ng budget at ang DPWH naman ay gawa lang ng gawa ng mga proyekto na kahit po ay hindi solido, no, itong mga proyektong ito nakukurakot ay nasabon ni Senator Marcoleta mga kababayan. At para po sa aking opinion mga kababayan, no, habang nagumpisa itong hearing ngayon ni Senator Marcoleta sa kanyang Blue Ribbon Committee, kagaya po nitong isang opisina na natuklasan niya ay hindi lang po ito mga kababayan, no. As the investigation goes on, marami pa pong madidiskubre mga kababayan. Naniwala ko marami pang madiskubre itong Blue Ribbon Committee patungkol dito sa mga flood control, lalo na dito sa mga ghost projects at itong mga kontraktor mga kababayan na sinasabi ng Pangulo na nakakuha ng pinakamaraming proyekto at itong may-ari ng mga construction company na ito, pati na rin itong mga politiko mga kababayan ay maglabasan yan mga kababayan, no, habang gumugulong itong Senate hearing dito po sa Blue Ribbon Committee patungkol dito sa mga flood control mga kababayan. So asahan natin na may mga pangalan dyan ng politikong makakaladkad pag kumanta itong mga kontraktor na ito mga kababayan, no, kung wala na silang choice at sana ay kumanta sila mga kababayan para hindi po sila yung mismong maipit dito mga kababayan, no, at pag sila ay maggasulo or hindi nila aminin yan at naniwala naman ako na itong mga kontraktor na ito ay hindi sila yung big fish talaga. Merong mga mas malaking isda na sa likod ng mga kontraktor na ito at yun po yung mga politiko mga kababayan. At sana po banggitin nila, hindi na sila magpatumpik-tumpik pa kung ayaw nilang sila mismo yung maipit lang, no, sila lang yung mag-suffer dito. Sana sabihin nila dito sa Blue Ribbon Committee kung sino yung mga propose or nagbigay ng budget, sino yung nagpa-project dyan sa mga flood control na yan. At hindi lang yan mga kabayan, no, sa flood control, pati na rin dito sa mga kalsada, itong mga cat's eye, itong netting dito sa mga bundok, no, para maiwasan daw yung mga landslide, mga ganyan. In-expose na po yan ni Mayor Benji Magalong yung kitaan dyan mga kababayan na overpriced at yung may pakana dyan, yung may ulo dyan, yung congressman, no, na or politiko na nag-initiate ng project or nagbigay ng proyekto para doon mga kababayan. Kaya hindi nakapagtaka or hindi na nakakapagtaka, no, na itong mga kalsada natin ay maganda pa pero ginigiba na mga kababayan dahil yan po yung kanilang paraan para mapalitan mga kababayan, no, lagyan ulit ng bagong semento na wala namang bakal para mabilis masira at baka mabilis lang kumita. So yun na po yun mga kababayan, hindi na po lihim yan sa lahat. Alam na po ng lahat ng mga Pilipino yung mga kalakaran na iyan mga kababayan, and yet patuloy pa rin po yung ginagawa. Ayan, yung sistema na yan ay patuloy pa rin ginagawa ng mga politiko dahil wala namang nasampulan mga kababayan siguro, no, wala akong nabalitaan na si congressman ay nakulong dahil dyan. So hanggat walang polisiya mga kababayan na magbawal talaga dyan sa kanila at kung meron mga may managot dyan mga kababayan sa ginagawang iyan ay sana po ay maparusahan ng karapat-dapat na parusa, no, para hindi na po tularan ng iba pang mga politiko mga kababayan. Hanggat nandyan yung kanilang practice, yung kanilang sistema na tuloy-tuloy pa rin ay talagang maraming gagaya dyan mga kababayan, no? At syempre
pera kasi. Pag pinag-usapan natin pera, talagang hahamakin ng lahat ng mga kurakot yan mga kababayan. No? Magka-pera lang sila. At mabawi yung mga gastos po nila nung mga nakaraang eleksyon. At yun din yung isa sa mga disadvantage mga kababayan or consequence. No? Pag yung mga Pilipino ay nagpabayad dito sa mga politiko. At ganito ang sistema talaga. Babawi ng paraan yan mga kababayan na mabawi nila yung kita or yung pera na pinamudmud nila ng mga nakaraang eleksyon mga kababayan. So yun yung isa sa mga paraan bakit yung mga politiko natin ay magkukurakot dahil gustong bawiin yung kanilang gastos doon sa eleksyon mga kababayan. At sana lesson na ito sa ating lahat na itong mga Pilipino ay sana hindi po magpa-bayad o hindi tatanggap ng pera mula sa politiko dahil ganito ang paraan nila para mabawi nila yung kanilang gastos mga kababayan. Kukurakutin at kukurakutin nila itong kaban ng bayan mga kababayan. Gagawa sila ng paraan para yun nga mabawi nila yung kanilang mga pera na pinagagastos doon sa eleksyon. Ayan. So ano pong opinion dito mga kababayan no? Sa unang araw ng Senate hearing ni Senator Rodante Marcoleta dito po sa Senate Blue Ribbon Committee patungkol dito sa mga anomalya sa flood control no na kung saan nasabon itong si Secretary Bunuan ng Department of Public Works and Highways. Ayan, so please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.